What is up guys? Good morning sa inyo and welcome back sa Entong's World Channel. So magandang umaga ulit sa inyo guys. Andito ulit tayo sa ating kulungan ng Chavo Bantam. So update lang dito sa ating kulungan. May mga nadagdag na gamit tayo dito para sa kanila. So ayan, pagpasok nyo dito, makikita ninyo yung bago nating breeding pen. So ito order natin sa Shopee ito. Tapos kung mapapansin niyo mas malaki to. Unlike dun sa nauna nating showcase sa kanila. So yun, pang showcase lang. So dito i-breed natin tong mga bantam natin. Ito pala, may little update naman tayo dito sa ating Benjarong. Naglilimlim na siya guys. So yan, naglimlim na siya ulit. Tapos itong ating isa, yung Japanese Chavo na pure white, lilimlim na sila. So hindi natin sila masyadong i-istorbo. Focus lang muna tayo dito sa ating next project. So ayan, itong na-order nating breeding pen, yung iba tawag dito flying pen, pero medyo mababa kasi siya. Ang size nga lang pala nito is 3x3x3 feet. So ayan, makikita nyo yung haba nya. Ayan. Tapos yung height 3 feet din. So yung ating Benjarong, ayan, hanapan natin siya ng ibang pares. So meron tayong mga available dyan sa labas na mga nakagalang Japanese Chavo. Yun muna yung ipapares natin dito. Tapos yung ating black mottled. So ito guys, hindi nag-fertile yung itlog niya last time. Isasalang natin ulit. Tatry natin kung magiging successful ba yung breeding natin dito. Kasi yun nga, na-stress sila sa kulungan nila. Mas maganda yung ganito, may natutuka silang lupa. Tapos yan, nakakalaykay sila. And at the same time, lalagyan na rin natin dito sa bandang itaas ng kanilang pugad para mas okay yung kanilang kulungan. Actually ngayong umaga pupuntahan natin yung kaibigan natin, hihingi tayo sa kanya kasi kakahanap natin ng Carabao grass at frog grass. Meron pala silang available dun sa bahay nila, may nakatanim silang damo na ganun. So pupuntahan natin siya ngayon para makahingi tayo kahit mga ilang square meters lang at ilalagay natin dito. Tapos observe na rin natin tong area kasi nga may mga nakaharang ditong puno, kung maaarawan ba dito pag umaga. So dito lang sa part na to naaarawan, dito hindi natin sure. At kailangan talaga yung mga Carabao grass or kahit anong klaseng damo na arawan din, syempre kailangan nila yun para mabilis silang lumago. So dito tayo maglalagay niyan. So mga tropa, ang gamit pala natin ngayon yung Ferrari natin. Kaya papakita natin yung Ferrari natin, yung sasakyan natin papunta doon sa bahay nila. Yung Ferrari natin guys, ito yung gagamitin natin papunta doon. Siyempre kailangan meron tayong paglalagyan sa loob natin lalagay kasi hindi kaya ng hindi kaya ng single. Ito yung Ducati. Tara guys, oo nga. Guys, nandito tayo ngayon kanla Maring Josh. Hingin natin sa kanya yung Carabao grass. So ayan siya oh. Pwede natin kita. Hi Josh. Ba't dito yung Carabao grass? Ito. Frog grass to? Ang ganda rin pala eh. Ano naman yung mic na to? Ano ginawa dyan? Pares naman lang
maganda rin pala siya. Kasi nung pangulam mga basta lang ata umadun to ata. Paano siya itanim, Brad? Kasasta na. Ayan daw. Form to lang to. Si bubo mo ito doon ah. Kaso glok damot. Di pag hiwala yung timula. Ay, good morning, ante. Basta lang kastan to. Madudan to ata. Ayan, expert sa pagtatanim ng parkgrass. Yan. Pero kung nada mo nga minatoy, pag may manukan ka raw, ito raw mas maganda kung nada mo. Carabao grass. Garden mo kami natin. Ito pang garden, di sa balay lang siguro ka timulan. Umado ata. Ayan, sa harap ng bahay. Tapos ito sa kulungan ng ano, kulungan ng manok. Pinagbubungkal tayo ni Joshua. Wow. Okay. Lagyan natin ng ilaw para kitang kita siya. Gago mo di Kasi ganito kasi Ayan, gusto ayan, yun. ayan, Ah. Wan, Sige, sakbalan. Ayan siya. Kagago. Ayan, binigyan niya tayo ng ano. Hello. Ginatang. Ay, ginatang nyo? Tapos hanggang napukaw. Nagadunay karanto. Tubo na matata. Sayang, madim pinadutan eh. Inikat ko ate ini. Tapos ang tubo naman. Gusto na pinpinta sa ate, ang ay mula ka. Agita kami kasi lang ni kasi dan tulad ka. Sa latan. Gusto na pinpinta sa ate yan ya. Ate latang arti mula kon. Madi magkastay mo lamata kunwari ate. Isa. Sa gagaysa. Tagkakas jay. Ayan, So so madudan. bago tayo ng isip. Ito na yung kukunin natin kasi mas maganda tayo. Pino pala siya. May initan ka daw to. So ibig sabihin kailangan na puts na talaga sa lugar. Ilan na kakarayam da lang. Kasi nakuha siya, mas maganda yung pagkakatubo niya. Natatakpan lahat, no? Kumpara doon. No kumapalan. No di ba no umadudan. Basta Parang siyang carpet, no? Kung papiliin ka, mas maganda. Ito o yun? Yan. Ito. Yan. Yan. Ito na lang tatanim natin. Medyo kapuskol ko niya, ay may isang ako ano naparparata. may isa lang. Tag-isa lang? Umado ata. Kita mata ni kastadan to no umadudan. Tsaka ito ata less ano to eh, less maintenance niya. Madilaw na yung mga to. May oras di out mo damdam. Among nakabuyak plus toy, yung ano lang, maliliit, lalatag lang subod-bodan ng lupa. Sa kanila diligat, biyagan. Galing sa atin, Diyos. Gusto natin. Naikalas mo ata. Gusto natin. Ayan o, thank you Josh. Go na. Ayan o, binigyan tayong progress, nakalibre tayo. Hindi ko alam kung magkano ang per square meter nito eh, pag sa mga ano, sa mga garden dyan sa Katuray. Bubuhayin natin. Thank you Josh. Madi kayak bro. Thank you. Ayan, pauwi na tayo. Tatanim na natin doon para ano, para gumanda yung ating kulungan ng manok. Sakay na natin sa Ferrari natin. Yan. Ayun view sa kanila oh. Walang masyadong tanim ngayon dito kasi nag-harvest na last time ng palay. Ganda oh. Lawak. Let's go.
So yun no guys, andito na tayo sa ating Bantam Range area. Nandito yung nakuha nating progress. Yan, dami. Ito, mas pino siya ng konti compare dun sa, or mas flattened yung ano niya, yung style niya compare dun sa Carabao grass. Yan, medyo malalapad din yung dahon niya. Dito natin siya itatanim. Sana mabuhay. Tapos yung ating mga tsago, ayan. Sila. Maya maya papaliguan din natin ito. Pero syempre unahin muna natin yung ating mga froggrass para matapos tayo dito. Medyo naarawan sila rito. Dito natin sila i-breed. Siguro maglagay lang din tayo ng tarapal dun sa bandang likuran niya para hindi masyadong mabuild sa araw, kasi minsan kapag nangyari dito, kapag hindi tayo naglagay ng tarapal dito, just in case na umuulan, babasa sila. Tapos siyempre para meron ding takip yung magiging pugad nila dito sa gilid. So ayan, mas okay yan, nakakatuka sila ng lupa. Tapos mga insekto dyan na halo-halo na dyan. Ayan. Ayan yung gusto nating setup. Pero elevate pa rin natin yan. Lalagyan natin ng hollow blocks dito sa may pinaka baba para hindi mga labang itong ating bakal. Tsaka para malagyan din natin ng konting buhangin. Umalis yung isang inahin. No? Silipin natin itong ilang itlog. 2, 4, 6, 7. So 7 na yung itlog niya. Ito, hindi natin sure kung ilang itlog kaya nating istorbohin. May ilawan natin. Ayan guys, dito tayo sa likod ng bahay. Little update lang. Dito sa right side, may mga tanim si Erpat ko na talong, sili. Ayan ang dami nila Ang gaganda ng tubo nila. Kasi dito lilinisan na rin yan para hindi sayang yung space. Tapos sa likod, pastulan ng mga kambing. And yung dito sa kabilang side naman, yan mga forages, andyan yung mulberry, andyan yung mga legumes. Yan, legumes yung mga yan. Yung forages nandun sa likod. Merong mulberry, merong madre de agua, may katuray, so halo-halo. Ayan, may mga sili. Tingnan nyo yung update sa sili na tinanim namin before. Tataas na. Ayan, hindi pa hinog yung mga bunga pero maganda kasi itong pang tinola guys. Ayan yun, gaganda medyo masukal nga lang dito kasi syempre kakatapos ng tag-ulan kaya mabilis tumubo yung mga damo. Dito pa yung mga tanim natin dito, ang gaganda ayan ayan guys. Tignan nyo nung bumagyo, daming bumagsak ng mga sanga ng mangga, so gagawin panggatong to. Anyway guys, balik tayo mamaya. So asikasuhin muna natin yung pagtatanim natin ng progress. Let's go. Good morning ulit sa inyong lahat. Bale hindi natin natapos yung video kahapon kasi naging busy nga tayo dito sa ating ginagawang kulungan ng manok. So ngayon papakita natin yung update dun sa ating mga tinanim na grass and yung ating sinet up na kanilang bagong kulungan. So tara sa loob. Pagpasok natin dito, ayan, papakita natin yung actual na itsura ngayon ng ating kulungan. Taran! So dito sa area natin na open, so may meron tayo ditong gagawing mini garden and meron tayo dito nakatanim. Ito yung tinatawag na froggrass. So sabi nga natin nung una, Carabao grass yung itatanim natin, pero nagbago yung isip natin simula nung makita nga natin doon sa pinagkuhanan natin ng damo yung itsura ng froggrass. So pansinin niyo, ayan, magaganda yung mga dahon niya. Tapos nung pumunta tayo doon, nakita rin natin na yung kanyang tubo is pa flat. So hindi siya gaya ng Carabao grass na kapag napabayaan pataas yung tubo niya. So ito mas mas maganda siyang gawin o itanim sa garden kasi nga yung tubo niya is hindi siya paangat, hindi siya umaangat. Kumbaga flat lang siya, kumakalat lang siya dito sa lupa. So yon, hintayin natin ito after 1 to 2 months. Titignan natin yung magiging itsura niya. So mapunta naman tayo dito sa ating ginawang kulungan ng ating manok. Charan, ayan na siya guys. So naset up na rin natin. Naglagay na tayo dito ng
hollow blocks sa ilalim niya. So ayan. Yung hollow blocks guys, mura lang naman dito sa area namin. So gumastos ako dito ng 200 plus para sa 22 na piraso. And ayan no, may itlog na naman nga din sa baba. Pero gagawin natin diyan, lalagyan pa natin ng pugad dito. So maglalagay tayo dito ng tawag dito sa amin baki sa Ilocano. So ilalagay natin diyan yung nabibili sa bayan. Hindi tayo pwedeng maglagay ng ano dito ng ginawa natin na plywood na itlogan. So lalagyan natin ng baki or yung itlogan na nabibili sa bayan para may privacy siya. Tapos tatakpan na lang din natin dito sa ibabaw para hindi na siya maselan sa paglilimlim kasi nga ayan medyo maselan to, unlike dun sa benjarong natin. Yung benjarong kasi naglilimlim na eh, ito hindi ko pa nakitang naglimlim to ng matagal. So sabi naman ng mga nagbe-breed, mas maganda daw talagang pinapagala or andito sila sa nakalapag sa lupa yung kulungan nila para mas sila mas maging healthy condition sila at hindi mahirap i-breed. So ayan, ganyan may setup guys. And then dito sa natin sa nakadikit sa pader, lalagyan natin dito ng brooding cage, pero ayusin pa natin kasi nung inilipat natin kahapon medyo medyo luma na talaga yung mga plywood niya, so kailangan ng palitan. Tapos dito naman sa ating mga naglilimlim na manok, yan, lilimlim na siya. Tapos ito pa yung isa, yan, ayan, lilimlim. So kaya lang muna natin dyan, kaya hintay-hintay lang tayo kung titingnan natin kung ilan ba yung magiging fertile dyan, tapos ilan yung mapipisa nya. And ito meron tayong napisa na dun sa incubator, kulay puti siguro to kasi kulay niya ayan yan, siguro white ang kulay nito. Lalagyan din natin ito ng inuman yan dito kahit maliit lang kasi bata pa tong mga to, mabilis pa tong ginawin. Lalagyan din natin siya ng ilaw mamaya. So may mga kukunin pa tayo dun sa bayan kasi na yero. And itong isa pa dito yung pares naman natin, ayan, kulay black, tapang tapang. Tatawagin ko itong black with white feather kasi nga may puti sa may puti sa pakpak. Ito pakita natin. Ayan guys. So ayan, kita natin. Ayun, may puti. Kita niyo ba? Ayan. May portion or may part sa bandang pakpak niya na kulay puti. So ayan ganda ng itsura niya. Ito guys, tinry lang natin i-cross yung puti sa black mottled natin. And ito yung naging anak niya. So tingnan natin yan kung magiging maganda ba itsura niya. And dito namang isa, pure white. Ayan. So hintay-hintay lang tayo. Titingnan natin yung mga magiging itsura nila kung pogi ba or may diferensya. Siyempre nag-start pa lang tayo mag-breed ng mga tsabo. Ayan. Tapos sa kabila, ayan, yun yung mga kambing natin Diyan sila. So hindi sila napastol kasi umambon kanina, kaya binalik sila dito sa kulungan. And soon guys, papakita natin yung update sa ating kulungan ng bibi kapag tapos na kasi inaayos pa, medyo makalat pa. So yan lang muna ang ating video for today guys. So sa next time papakita pa natin yung ibang update sa mga alaga natin. Kasi kaya ito, may lakad kami, kukuha kami ng yero, extra na yero sa nire-renovate na bubong dun sa tita ko. Ayan. So update ko kayo dito sa ating farm kung ano yung magiging itsura ng ating mini garden after 2 months. So see you next vlog guys. Ingat lagi and God bless po.